Hello, so ito yung reading natin for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makukuha talaga lahat tong energy ng Virgo sa mundo, no? Pero okay lang yon. May mga next readings pa tayo. Check mo na lang dyan sa channel, yung iba pang video kung hindi ka makakarelate sa reading na ito. Okay, so let's start what we have here for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Wait lang po ha. Okay. So, inayos ko lang ng konti itong camera. Maraming salamat guys sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, sa mga hindi pa. Ayan, baka ako na yung guide mo, no? So, kunin mo, mo lang dyan. Subscribe ka lang dyan. Meron tayong Facebook page, Madam P, hashtag Madam P TV. Dyan ka mag-follow. May mga ibang videos ako sinishare dyan. And also, dyan ako nagtatanggap ng personal reading. May admin akong nag-a-assist. So, check mo na lang. Two of Swords, Page of Wands. You're already hesitating, nagdadalawang isip, or parang nandun na yung gagawa ka ng push and pull, parang ganun. Gagawa ka ng action, pwede may kinalaman sa communication. Pero nandun nga yung pagdadalawang isip mo regarding dito sa bagay na to. Gawin ko ba to? Wag na lang kaya, parang ganun. And the King of Swords, nakakapagpa-stress din naman sa iyo na hindi ginagawa itong gusto mong gawin, which is, I feel like may kinalaman sa communication. Yung iba guys, may kinalaman sa love, yung iba wala. Kung sino man yung gusto mong i-chat or gustong kausapin or maybe i-email, na doon yung back and forth energy eh. Gawin ko ba to? Wag na lang kaya. Gawin ko ba to? Wag na lang kaya. Parang ganun. So, kung hindi ka nakarelate doon, pwedeng ito yung side mo. Kasi yung iba sa inyo, nakukuhanan ko ng energy ng cross-watcher yon or nung person ni Virgo. So, nandun yung pagdadalawang isip dito. Person na nakakonect mo for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Timeless love reading to guys. So, kahit anong time mo to pinapanood, kahit matagal nang uploaded yung video, kung ngayon pa lang talaga yung tamang time na marinig mo ito, ngayon pa lang siya lalabas. Person na nakakonect mo, you do have your the Knight of Cups and the King of Cups. Nakakita tayo ng emotions dito sa person na to, like a lot of love. Ten of Cups is at the bottom of the deck. Doon yung emotions niya. Mahal ka niya. Malaki na yung pinagbago niya ngayon kumpara sa noon. Regarding sa kung paano magmahal, paano tumanggap ng pagmamahal, paano magpakita ng pagmamahal. Marami siyang experiences in the past na naging dahilan para maging ganyan siya ngayon. Wait lang. Parang ayaw magpa-shuffle ng ating card. Ayan, okay na. Emotions, what we have here for the sign of Virgo. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Ano yung emotions dito? I like you and
talking soulmate, yeah, gustong-gusto mo talaga makipag-communicate eh. You feel like this is your soulmate. You feel like may soul connection sa inyo nitong person na to. Part of you is you like to flirt or gusto mong, or yung iba naman sa inyo kasi gusto mo siyang kausap, gusto mo siyang kakonect. And you want more. You are really interested dito sa person na to. Ano yung emotions ng person na to for you? For the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. The snake, the dragonfly. Bottom of the deck is the axe and seduction. There could be a third party situation or another person na involved. Yung iba wala naman. But I feel like yung marami sa inyo meron kasi with your axe, so pwede nagkakaroon ng separation because of this third party situation. Yung iba na wala naman, I can see na gusto rin ng person na ito yung flirting energy with you. Pero para siyang may naa-unleash sa sarili niya. Parang meron siyang mga nagagawa na ipapakita, or like this person is becoming a new version ng sarili niya pag nagkakaroon kayo ng connection. Kasi parang iba yung nagiging dating mo sa kanya. Iba yung naidudulot mo sa taong ito. Parang nakaka-enjoy, nakakonect ka para sa kanya. So, para naman doon sa may mga third party na involved, like maybe even marriage na may nakakuha tayong marriage energy. You discover the butterfly. Some kind of growth ang nakikita natin dito sa person na to. Marami siyang nagiging growth ngayon. And sabihin na natin mahal ka niya, pero ginagamit niya rin naman yung utak niya. Okay? So, in the future, tell me about the near future for the both of you. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Page of Cups, the Knight of Pentacles, Nine of Cups is here, Ten of Swords, the World, the Sun is here on the Queen of Cups and the Ten of Cups. Gusto ko i-clarify what's with the Page of Cups and the Knight of Pentacles. Clarified by the Ace of Wands. Seven of Pentacles is here, okay. This is the third time na lumabas itong 10. Kanina may lumabas na na 10. Ay, fourth na nga. Kung hindi fourth, tatlo na beses nagpakita yung number 10. 10 of Cups, 10 of
Wands and Ten of Swords. Ten of Pentacles. Ay, wala yata nung Ten of Wands. Hayaan mo na. Energy. And, ayan. So, as I was reading this is nasa 10 minutes na tayo. So, a lot of 10. Anyway, wait lang. Yan, pagpasensyahan mo na may pagkaulyanin talaga ako. Page of Cups. You want to stop this pattern na nangyayari sa inyo. Nandun yung naririnig ko yung word na thirst. Uhaw. So parang may pagka-uhaw ka na nararamdaman dito sa person na to. Maybe you are craving. You want more. Nakikita mo yung cups niya like yung maybe yung emotions niya or ano siya as a person, kung paano siya magmahal and kung paano niya dalahin yung sarili niya. Na-inspire ka sa kanya. You want this person. You want more. Tapos nakita mo kung paano siya nag-grow or nag-improve or what. And parang, yung iba sa inyo, hindi lahat, parang gusto mong sumunod dun sa yapak niya or gusto mong nakikita mo na yung pagkakapareho ninyong dalawa. Maybe you feel like this person is someone na kakaiba kasi may something sa inyo. Knight of Pentacles. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. I feel like medyo may mabagal kang action na gagawin dito. It's a slow kind of action. Still, it's an action, pero mabagal. Nine of Cups. The World. Actually, itong person na to parang open siya sa mga possibilities na pwedeng dumating sa buhay niya. Ten of Swords. This person is, I'm feeling the energy of Pluto. So parang willing siyang mag-transform, willing siyang masaktan, willing siyang tapusin or ibigay lahat and to rise up or tumayo or the Pluto is a planet for transformation. Hindi siya takot na maubos or mawala lahat sa kanya. Dahil pwedeng marami na siyang naranasan or experience regarding that. Naubos, nawala. But then, nagawa niya bumangon at unti-unti ulit siyang bumabangon ngayon. Very mature yung energy ng person na to. I want to clarify what's the message behind the number 10. Spirit guides, angel guides. Please tell me. You do have your High Priestess. What's with the High Priestess? The Magician, dalawang major arcana. Oh, some kind of completion. I know. Ito yung hinahanap nating 10.
Nandito sa bottom of the deck. Lumabas na naman. Mind you guys, 4 lang ang number 10 dito sa tarot deck. Like 10 of Wands, 10 of Swords, 10 of Pentacles, and 10 of Cups. And lahat yan nagpakita. The High Priestess and the Magician. Ngayon ko lang nakuha yung energy nito na parang complementary or nagko-complement kayo, like bagay kayo. So the number 10 represents as you complete each other. Parang ganun. And yeah. For example, ikaw, takot ka sa endings or baliktad rin natin kasi baliktad yung energy na nakukuha ko. For example, yung person mo, takot siya sa endings or hindi niya kayang mag-end ng mga bagay-bagay. But you are good at that. You're good at ending things. Especially if the thing no longer support or no longer align with your path. Diba? Ending with a friend, ending a job, ending a career, a business, or relationship with someone. Pwedeng takot ka, pwedeng magaling ka dyan. Total transformation. Pag end ng maybe home, and then maybe yung person mo, kahit medyo marami ng dahilan kung bakit kailangan na siyang i-end, pipilitin niyang ilaban or hindi niya i-end. You know, so pwede may kahinaan siya pagdating sa ending. But you complement each other kasi nga, pwedeng mahina siya sa ending pero magaling siya magsimula, mag-start. Starting something. And you are bad at starting. You just know how to end. Pero pagdating sa pagsisimula ulit, mahina ka naman doon. For example, starting a new relationship. Diba? Parang nagkakaroon ng pag-struggle. Okay, in-end mo yung isang relationship, pero ang hirap naman sa'yo magkaroon ulit ng panibago. Diba? Or maybe, mahirap sa'yo mag-take ng risk. Pero siya, magaling siya mag-take ng risk. Yun yung ibig ko sabihin, complement talaga. And you complete each other. Anyway, that's it for now. Thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe. Parang may naramdaman ako nagbalikwas or nagpalit ng pwesto sa pagkakahiga or what. This could be a reading. Thank you for watching. Ingat kayo lagi and bye-bye.